night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Guys, welcome back to our vlog. It's Happy Friday. Ang bilis ng panahon, Friday na naman po, no? Weekend na naman. And dahil habang hinihintay ko yung asawa ko, so ready 4:30, tapos ng online work ko. Kasi pag Thursday and Friday, work at home ako. Kaya medyo kahit busy sa paperworks, I have time to relax talaga. Kaya sabi ko, chika muna ako sa YouTube ko dahil gusto ko tong masave one of my digital diary talaga. Kasi kung mapapansin ninyo ay hindi ako masyado nag-share ng mga personal things talaga sa YouTube. Syempre, I respect sa aking asawa, sa aking anak, sa aking pamilya, at sa ibang tao, diba? But I'm so happy na mag-save talaga din sa YouTube ko yung mga happy moment sa Amerika, ano mga nangyayari, para din may makita at mapanood din ng mommy at daddy ko and some of my family. Pero syempre, tama rin yung mommy ko na kailangan you have boundaries para nandun pa rin yung respect din talaga. Hindi naman porket ito ay nagiging digital diary ko at gusto kong masave ay lahat binobroadcast, di ba? Nandun pa rin yung respeto and lot of private natin sa ating sarili, di ba? So, ang ginagawa ko ay sinusulat ko yon sa aking journal. Ayan. Alam ko lahat nakaka-relate dahil ang magiging content natin ngayon or magiging share ko ngayon para masave ko one of my memories is mga journal natin. Kasi alam ko, mga high school, college, yan yung mga kilig moment na talagang mahilig tayo magsulat or bumili tayo ng mga stationery, mababangong stationery, magagandang eraser, magagandang ballpen, lapis. I think nag-start ako mag-journal or mag-diary since grade 6 talaga ako. Very supportive ang nanay ko dyan kasi talagang pagkalabas ng school ay binibila niya ako ng mga notebook, pencil, mga magagandang stationery na mababango. And I think nadalo ko yan nung last elementary in high school ako na halos ayokong kumain kasi gusto ko pag Friday, bibili ako sa mga bookstore talaga ng mga stationery, mga notebook na magaganda, tapos lalagyan mo pa ng mga cover. So talaga nagtitipid talaga ako niyan para lang ma-survive ko yung mga gusto ko talaga. And until now naman talaga, may mga ilan akong collections, pero nililimit ko na rin kasi ang hirap din talaga magtambak. Hindi masyadong maganda, masyadong over-decoration. Kahit mukhang mo over-decorations ako. Ako ay nadala ko pa rin na mag-collect ng mga eraser. Ayan. Bili ko to sa 99 cents. Sayang nga na nagsara siya. I think yung anak ko binigyan ko rin. Kasi nga, yung anak ko din, since I think high school daw siya nag-start, nag-diary talaga. So talagang kahit nag-share siya sa amin ng papa niya, nagda-diary din talaga siya. And last birthday nga, naregaluhan ko siya ng notebook na diary kahit nag-start na siya. Kasi sabi niya yung mga happy moment, mga achievement niya, mga goals and dreams niya, hindi man matupad, pero natutuwa daw siya kasi yung diary and journal niya, ang kinikwentuhan niya, na maging inspirasyon niya na baka someday matupad to. So sabi ko, ay nakakatuwa naman kasi medyo namana mo yung ganun sa akin na kahit hindi ako magaling magsulat at pangat ako magsulat, I love to do journal talaga na when din. So, ayan siya, ang cute nga, diba? Babango pa yan. And hindi lang kami nagjo-journal. Pati ang asawa ko, last year, nag-start na siya. Dun sa iPhone nga lang niya. Hindi siya masyado nagsusulat. Pero natuwa ako kasi talagang, nag-journal ka na pala, nag-diary ka. Sinishare naman niya sa akin at kinikwento niya kung ano yung sinusulat niya. So parang naging another bonding namin mag-asawa yun na nakakatuwa dahil pareho kaming nakakapagsulat, nakakapag-share ng mga goals and dream. And sometimes nagmamatch kami na, oh why not, kapit kamay natin yung ipagdasal, pag-ipunan na baka someday matupad yan. Hindi man, maybe they have some reasons why kung bakit. Pero at least yung partner mo, may mga ilang activities na nagja-jam kayo. So, hindi yung para na pagbawalan ka sa ginagawa mo, para supportahan ka pa din. And I'm so very lucky kasi ganun yung asawa ko. Talagang nakikita ko sa mga journal niya, yung mga password, yung mga dapat gawin, saan pwedeng mag-travel someday. Meron lang din akong i-share na nakalagay doon sa kanyang diary na hindi ko talaga kayang gawin. Kasi talagang simula nagka-vertigo ako, halos sinatamad na nga ako magta-travel, mag-aalis. Kahit nga yung Manila, LA to Manila na 14 hours to 13 hours, nahihirapan ako. Kaya talagang kahit gustuhin ko man ng asawa ko na mag-cruise kami. Naiisip niya kasi pagdating ng 50s na mag-cruise. Kahit sa office nila, nag-o-offer yung boss niya na mag-cruise from
LA to Mexico yata. Parang ganun lang yung lilipatan, na parang yun ang trip nila every bonus day nila. Pero wala ngang may gusto kasi ang hirap ang sumakay sa cruise. So sabi ko, hindi ko alam kung paano ko tutupadin yung gusto mo kahit mag-Bonamin ako. For sure, mahihilo pa rin ako sa cruise. But anyway, malay natin, hindi natin alam. Sabi nga ng anak ko, i-join natin yung tatlo mami someday, i-manifest lang, di ba? Hindi man matupad, pero natutuwa ako kasi my husband also write that one, na talagang may mga plano siyang gano'n, na hindi man matupad, pero it good to hear na kaya ka nagtatrabaho at nagpapakahirap, maganda rin yung may mga dreams and goal din tayo, nagiging pattern, para mas ganahan tayo sa mga ginagawa natin everyday, di ba? So, yun lang naman ang sinishare ko. But today, I'm gonna be share with you guys na simula bata ako, nagdalaga ako, nag-asawa ako, nagkaanak ako, at hanggang ngayon, I'm do this one. I think for every 1 week, kahit hindi ako busy, nagsusulat ako ng 3 times. Kung 3 times to 4 times ako nag-YouTube at nag-save ng memories, ito naman, almost 3 to 4 times din ako nagsusulat. But, sabi ko nga ito, mas private ito kasi ako lang, asawa ko lang, or anak ko, or pamilya ko lang nakakaalam, or most of the time ako lang. But sa YouTube naman, yung mga happy and kahit may mga sad memories din ako nilalagay, but syempre iba pa rin yung meron ka dito, di ba? So last year, I got my journal and diary 2024. Hindi ko pa sila ina-out. Binasa ko siya uli bago ako mag-start ng journal ko. At binalikan ko yung mga natupad, mga sad moment, mga achievement, mga happiness, mga loneliness. Natutuwa ako kasi talagang tao ka talaga. Hindi ka naman perfect pero ang sarap din magsulat at mag-save ng mga ganito. And yung mga iba kong journal na simula dumating ako sa Amerika, sinunog ko na siya. Kasi after 1 year to 2 years na nabasa ko ulit, binalikan ko ulit, sinusunog ko siya. Kasi ayoko rin na may makakabasa ng iba. Kasi privacy ko rin to, akin lang to, diba? Kung nabasa man to ng asawa ko, it's okay kasi partner ko siya. And pag may nakikita siya sa journal ko na medyo may sad, may happy moment or something, rescue agad siya ng advice. So, natutuwa ako, diba? At least, hindi minsan nanggagaling sa ibang tao ibang advice. Kasi minsan, hindi naman natin lahat mapiplease lahat ng tao, eh. Parang may taong nasisiyahan sa achievement mo, may iba namang may comment, may iba namang hindi natin alam. Iba na ang mundo ngayon, and just because of the social media, naiiba ang mga mindset natin. So, nandun tayo dapat sa may boundaries at safe din tayo minsan, diba? So, I will share with you my 7 journal, and I start this one for 2025 talaga. And for me, it's very helpful. Sinishare ko lang to for my experience. Baka gusto nyo lang din i-try, diba? Na ang sabi nga daw, kapag ikaw ay nagsusulat at nagbabasa, mas nahahasa daw yung utak mo, mas hindi ka naging makakalimutin, mas nagkakaroon ka ng another activity to express kung ano talaga yung nararamdaman mo at para ito nagiging therapy. So sa akin, totoo nga yun kasi ako naman, this 2025, masyado rin ako naging busy sa business namin, sa pamilya ko, sa trabaho, syempre kasi may mga goal and priorities tayo at medyo tinama din ako maglalabas. Kung nakakapag-travel ako or nakakalabas ako lately, nakakapamasyal, yun ay naging extra bonding talaga namin mag-asawa. So, para mas nare-relax kami. Pero, with other social friends or something, medyo limit ngayon. Kasi parang hindi ko masyadong feel na maglalabas, magaganon, no? So, dinadaan ko talaga sa mga kwento sa journal. At kahit minsan mag-isa ako, pagkatapos kong magsulat, natatawa ako. Alam mo yun, nakakatuwa din pala na minsan kahit sarili mo lang yung kabanding mo, madami kang mapupulot na sum of ideas. Kaysa you share for everybody na minsan nakala mo pag share mo okay, pero in the back hindi naman, diba? So, ako naman alam kong hindi ako naging perfect friends din, may pagkakamali ako, pero for sure na-confess ko na yun at gusto ko tuwid na ang lahat ngayon na may peace talaga at masaya. So, this time, I share with you my first or 2 journal na sobrang nipis itong notebook na to. Kasi ito, yung first is, ilalagyan ko sila ng post-it. Kasi para natatandaan kong 2025, anong purpose itong notebook nito or journal na to. So, mabilis lang tong to share kasi gusto ko lang din to ma-save. And, ito yung journal ko, Budget sa Pilipinas. Bakit ko pa siya din na journal? Bakit ko pa siya din na diary? For me kasi, I'm so very happy and thankful dahil nakakatulong ako. Pero, yun nga, natutuwa ako sa mom and dad ko kasi naging maganda naman yung past support nila bilang teacher yung mommy ko, yung daddy ko naman nag-office sa Coca-Cola. Nakaipon din naman sila kahit papano. And then, they have pension naman every month. So, hindi mabigat sa kanila.
and they never ask me help naman. So, sinasabi nilang hindi nila cargo ko sila. But dahil nga simula nag-abroad ako, natuto akong magbigay sa kanila. Para kasing gusto kong ipa-thank you kahit maliit o malaki, mapadama sa kanila yung thankfulness ko kasi hindi magiging ganito ang buhay ko dahil sa kanila. Hindi ako naging perfect na anak, ang dami kong pinagdaanan. Pero kahit may mali ka, nandun pa rin sila, alalayan ka para mabago at maging maganda yung life mo. And then hanggang tumanda ako, nagkaanak, nagkaasawa, ayan. So, naging process, naging magulang na rin ako. Kaya alam ko rin talaga kung paano magpahalaga sa magulang. For me kasi kapag ikaw yung nagpahalaga ng magulang, talagang ibang blessing yung kapalit na nararamdaman mo. Alam yun ng mga taong tumutulong sa parents. Kahit hindi nila sinasabi or obligasyon natin sila, why not naman yung minsan na mag-share din tayo ng kahit papanong blessing na mapagaan din natin sila, diba? So, lalo na, andun naman yung anak namin. So, for me, ako na rin lahat. So, natutuwa sila kasi nga, yun nga, nakakapag-share ka. At for me, kahit nag-share ako, hindi ko sinasabing mabigat sa akin. Kasi masaya ako at galing yun sa puso ko talaga na I'm sure with them. So, lahat sinusulat ko yan. Para at least alam ko yung pagkakaiba na parang tumaas na ba yung grocery, ilaw, tubig, wifi, or ano bang kailangan ni Tambe, ano bang kailangan ni Mami, ni Daddy. So, I'll always in the back. So, that's why I'm working hard para talaga sa kanila. And even though alam to ng asawa ko dahil we're always open up, both side of our family are willing to help. Galing sa puso namin yun. At talagang wala namang magtutulungan kundi ang pamilya. So, this is the first. I have it. Yes. And second one is, ito yung income ko sa pasabay ko. Even though meron kaming mga nakasave sa computer, mga inventaryo kami, asawa ko, anak ko, yung mga lumalabas sa pera, puhunan, anong income, anong dapat baguhin, ganito. Pero gusto ko talaga isinusulat. Para sa ganun, alam ko yung nangyayari, routine talaga, at hindi, hindi ako, what we call this, parang nangangamba. Kasi may bigla ako magsulat to remind, para kahit nilalagay ko sa computer or si Mami, meron din sila sa Pilipinas, at least nagtatali kami, wala naging problema. So this time to time, every week, anong lumabas, anong pasabay, anong sinabi, anong bili sa Pilipinas, nilalagay namin. So everybody knows, routine talaga kami. So lahat may alam. So, we have a good communication for this one. And I think sa lahat mga nagbi-business, help talaga ito. Hindi lang yung iisa yung nililistahan nyo or nakasave sa computer. Everything will be done para kung may nawalang isa, may backup talaga kayo, diba? Next naman, journal ko ay, ano pa ba? This one is, ito na muna. Itong next journal ko, etong Hello Kitty ito yung mga wishes and journal ko. Pero hindi pa ako masyadong nagsusulat dito. Nagsulat na ba ako? I guess nagsulat na rin ako ng konti last January. Ito yung mga thoughts ko na gusto kong i-save. Mga magagandang mensahe na nakikita ko, na-express ko. Dito ko siya inilalagay. So, ito medyo madalang-dalang to. Next naman is, dito muna ako sa isang journal ko. Is this one, ito ay may cherry dito, natanggal nga lang. So, nilalagay ko to is daily diary. It means of daily diary, kung anong maisip kong ilagay. Halimbawa, ewan ko kung kayo ay ganito din. But for me kasi, pagkatapos ko magtrabaho, like ko nire-remind sa hapon, anong lulutuin bukas, anong i-breakfast bukas. Kahit alam ko na yung gagawin, at alam ko na at sinabi na ng asawa ko, I'll always write. Kasi para next week, alam ko na, ay, breakfast natin, tinapay, ganito. Bakit hindi natin ibahin para hindi tayo magsawa? I don't know ha. Siguro ganun din talaga ako. Kahit na nung nasa Pilipinas ako, nagbabakasyon ako, palagi akong ganun. Lagi ako may isang notebook na dala. I remind myself na kahit may kasambahay kami si ate, na ate, itong gagawin, ito ang breakfast, ito ang gagawin, ito ang nilinisan. So, hindi ako paulit-ulit. I just remind myself na, nag-grocery na pala kami ng ng tomato sauce kahapon. So, hindi na natin dapat ulitin tomato sauce. Tingnan na lang kung kailan ma-expired, kailangan ganito. So, ito yung daily diary ko. So, halimbawa, may babayarang bills, hindi pa ba nabayaran si bills, ganito. So, I remind it, even though alam na namin or na-alarm namin sa phone namin, may other extra alarm talaga kami. So, ito yung daily journal ko. Dami, no? Kung ano-ano. Tapos, ito namang journal na to, both side kami mag-asawa. So, ito yung tinatawag naming travel diary or travel journal. It means, nandito yung budget, kung kaya ba this year, kung saan magta-travel, saan pupunta, uwi ba ng Pilipinas, or anak ba natin may pupuntahan, like yung anak namin this January,
ay nagka-budget siya kasi nag-field trip sila sa Manila. So, ganito, ganyan. So, this year, dadating si na mama or yung bunsong kapatid ni Sweetie. So, kailan tayo a-absent? Ano makukuha natin sa absent nating benefits? Or ano mag-share natin saan pupunta? O kailan mag-budget sa pagkain, sa baon, sa ganito. Malayo pa lang, we always prepare for that. Marami na kaming nalista kung saan kami pupunta this year. Kung may matutupad, fine. Kung hindi, okay lang naman. So, another year na lang uli. Hindi namin pinapressure yung sarili namin kasi alam namin yung mga priority at ang dapat unahin. As long as nakapag-relax ka, na kaya mo, go ahead. Kaysa sa ikakaskas mo sa credit card porket makapunta ka lang, hindi talaga. And this year talaga, we're so very happy kasi before medyo I have 4 credit card, but right now we have 2 credit cards na lang. Kasi kahit kailangan dito sa Amerika, but we have to discipline. And bayad ang credit card namin, ayaw na muna namin ng mga responsibility every month kahit na medyo magaan lang bayaran. But for us, yung tama lang na pag kailangan lang mag-travel, kailangan lang gastusin para less stress talaga and less headache tayo. Doon tayo palagi sa safe at yung kaya lang din talaga natin, yung very simple lang. So, this year I have, may mga travels talaga kami and pipili kami kung saan kami pupunta. But may dalawa akong pupuntahan this year but hindi ko muna sasabihin. But for sure matutupad yun kasi gift ko yun sa sarili ko. So, this one, kailangan nyo maglagay niyan mga travel para at least mamahal ang ticket, itong iba budget, ito tayo sa hotel, search tayo or hingi tayo ng advice sa iba, ito lang yung pupuntahan natin, ito lang yung pang shopping natin para malayo pa lang you can save. And sure, I think next time kapag nakapag-save ako sa YouTube channel ko kung paano ako mag-budget sa mga ganyang paglabas-labas, you have to be disciplined, hindi porket si ganito, si kakilala pumunta gagaya tayo, tas after that nga tayo, hindi palaging ganon, kailangan pinag-iisipang mabuti talaga. So you have to be right para sa ganon maging masaya at relax ang inyong travel. Next naman is, before ending my vlog na matatapos na to, kasi gusto ko very simple lang to pag-save ng journal ko talaga. So I have my last journal. Ito yung Daily Journal 25. Kasi yung isa, kaya ka tinawag lang na Daily Journal, kung ano lang yung mga nilalagay ko doong naiisip. Halimbawa, 7:30, have to wake up, maligo ka, ganito ka, ganun. Ganun ako. But this one, nandito talaga yung mga personal na nangyayari sa akin. Kunikwento ko at masipag akong mag-check. Halimbawa, meron akong, share ko lang, ano ba? Kasi yung iba, chinecheck ko. Halimbawa, ganyan. Hindi na mababasa. Sipag ko, kahit di ako magaling magsulat. Basta chinecheck ko, halimbawa, this February 28 to 29, Friday, ganito, ito dapat matupad ko to. At tinutupad ko talaga. I make discipline na pag may sinulat ako sa journal na to, tinutupad ko talaga. Kung hindi ko natupad this week, next week for sure tutupadin ko. Pinag-pray ko yun, pinag-iipunan ko yun, at gusto kong matupad talaga. Kasi nandito rin yung challenge sa sarili ko na you make have discipline kasi hindi porket nang sulat ka, nangarap ka, nagtrabaho ka, pinag-ipunan mo, tapos hindi ka gagalaw, hindi talaga matutupad ang isang bagay. So you have to hindi ka lang nagsulat, hindi ka lang nag-pray, hindi mo lang pinagtrabahuhan, hindi mo lang pinag-ipunan para isang tabi lang. So ang purpose nun, kaya mo sinulat kasi gusto mong matupad. So I think nakakailang papers na ako dito, ilang wishes, ilang goal, natupad ko naman talaga siya. So nailalagay ko talaga. So natutuwa ako kasi isa rin to sa disiplina at train na rin sa sarili mo. Para alam mo yung way, may pattern ka na hindi mo rin palaging kailangan advice ang ibang tao kasi sa sarili mo lang, alam mo na yung tama at mali. Kung nagkamali ka before, baguhin mo and wag mong gawin kasi alam mo nakakasama at hindi nakakaganda. Go ka ulit, 'di ba? Pag may gusto kang goal. This time, I share with lang yun na may gusto kong gawin sa pabahay namin or sa renovation namin sa family house namin sa Pinas. And pinush ko na talaga yun ngayon. Kasi pinag-ipunan naman, pinag-usapan na namin mag-asawa, pamilya. So, naayos naman and uumpisahan na ang goal. So, kasi pag hindi sinulat mo and then feeling mo hindi matutupad kasi hindi mo masyadong binibigyan ng effort. Pero malalaman mo talaga kasi kung hindi talaga para sa'yo. Pero pag alam mo binibigyan ka ng blessing at feeling mo na matutupad, i-go mo. I-grab mo kasi hindi mo malalaman yung resulta kung hindi mo siya susubukan. Kasi syempre, ang pagsusulat,
ang paglalagay ng mga dreams, goal, nandyan yung mga pagsubok. And dun sa pagsubok na dun ka titibay, at dun ka makakahanap ng solusyon para ito ay matupad. I don't know ha, sinishare ko lang to yung alam ko, hindi ko naman sabing tama lahat ito, no? Pero, yun ang pagkakaintindi ko, okay? Next naman is, ito yung personal diary ko na tuwing maglalabas ako or meron akong pupunta sa cafeteria, magko-coffee ako, or ako ay pupasok sa trabaho na medyo matagal yung time na gusto ko magsulat. Ito yung special journal at diary ko na lahat ng good memories ko sa asawa ko, sa anak ko, at mga ibang friends and family ko, dito ko sila nilalagay. So, nag-first diary ako, binili ko to sa Below 5. So, very simple lang. So, ito ay diary ko for 2025 or journal ko. First kasi, yung happy moment namin last February 14 ng asawa ko para akong bata, no? But for me, ito naging therapy ko, naging masaya ako, and alam mo yun, na-enjoy ko yung buhay ko sa ganito, di ba? Nakakatuwa din talaga. So, first ko is February 2025, first namin itong ginawa na ang tagal naming planuhin gawin. So, malapit yung mall na, dito sa Buena Park, naglagay sila ng Korean shop doon na may photo booth. So, ang dami na naming time na gusto mag-photo booth nito kahit na nasa Pilipinas kami, nakasama yung anak namin. Kasi yung anak namin ang hilig mag-photo booth, ang hilig mag-collection, ang hilig magpa-picture sa ganun. At yung lola nga na inakit niya last birthday na. So, nag-try kami, tuwang-tuwa yung anak namin. Very happy siya. Sabi niya, oh, para kayong teenager ni Papa. At mahilig kami mag-pictures. Kahit sa Facebook, Instagram, ang hilig namin mag-save. Importante yan. Para sa amin, importante to share the memories, di ba? Hindi yung para sa ibang tao, para sa aming pamilya talaga, di ba? Kasi yung ganong edad mo, ganong moment, hindi na magbabalik, di ba? Kaya huwag mo isipin yung ibang tao na post kayo ng post, ganito kayo ng ganito. Para sa akin, wala namang problema yung kasi hindi naman kami nanggagambala sa inyo, kundi ito'y para sa amin, di ba? To share memories sa aming pamilya, sa aming mag-asawa, kaibigan, kamag-anak, anak mo, everything it's okay lang, di ba? So, we first take a picture, sa nilagyan ko siya ng notes. So, nilalagyan ko siya ng ganito. Kasi kung makakaranas kayo, I think nag-vlog ako noon na sa Pilipinas, meron ako dong working place din na may ganito akong stud. Nilalagay ko yung mga goal ko for the year. Hindi ko nilalagay sa diary, pinupost ko siya. Halimbawa, gusto kong bumili ng printer. So, nagpiprint ako, lalagay ko printer. Gusto kong magpagawa ng gate. Alam mo yon, at natupad yun. Napagawa ko talaga yung modern gate namin sa Pilipinas at eto yun. Nakaka-proud kasi kahit ni-wish mo lang, ginugol mo lang, pero yung katawan at isip mo, nagtatrabaho ka, pinagdadasal mo, yung pinag-iipunan mo, and after that, na okay ka na at stable ka na, natutupad talaga. And sinishare ko lang to, iba't iba naman tayo ng sense kung paano natin ginagawa yung mga life natin. Pero for me, ganun kasi nagiging pattern ko. Mas relax ako kaysa ipipressure ko yung sarili ko, nagagaya ko sa iba, i-compare ko yung buhay ko sa iba. Hindi talaga, kasi hindi naman matutupad yun dahil magkakaiba naman talaga tayo. So, next naman is, ang asawa ko kasi every month, nasi-share ko na ito sa vlog ko, mahilig siya magregalo ng flowers sa akin every month. Kasi, ewan ko kung kami lang ba talaga lang pa, no, sa panahong ito, na kahit mag-asawa na, we celebrate monthsary every month. Magtatampo yan kapag hindi ka agad bumate. Hindi naman kailangan lagi may bonggang regalo or meron kayong what we call the celebration. Pero sa kanya talaga, she's very thoughtful, she's very sweet. Lagi niya naaalala yung mga happy moment kung kailan kami nagkakilala at nabuo ang aming pagmamahal. And for sure, doon ko nararamdaman talaga na sobrang mahal niya talaga ako, 'di ba? Hindi ko pa nasabing perfect lahat, but for me, I'm so very proud sa asawa ko. Dahil for me, may mga ganito pa siyang instant na hindi mo tinuturuan pero ginagawa niya talaga. So, sinave ko yung flower niya, tapos nilagyan ko siya ng note. So, this one is the first, monthsary namin this year, at nagbigay ka siya ng flower. So, sinave ko siya, pinapatuyo ko siya, tapos nilalagyan ko siya sa isang box. Tapos, meron nga sa Pilipinas ngayon na pwede yung bouquet ko nga ilalagay sa isang lalagyan para ma-maintain siya, kaya nga lang hindi nga siya nagtagumpay. Tapos yan, nagsulat ako ng mga nangyari, 14, happy moments, mga plan, everything. And, ayan, ang dami ko na namang nasulat.
Syempre, yung happy moments mo na nalulungkot ka, nasasaya ka. Totoo yun eh. Sometimes kahit i-share mo sa ibang tao na magbibigay pa sa ng opinion at reactions, tapos medyo maiiba yung reactions mo, mas magandang sa'yo mo na lang. And then balikan mo, tatawanan mo na lang din talaga, 'di ba? Kasi ikaw at ikaw din ang gagawa ng solusyon para sa sarili mo. And kahit bigyan ka ng advice ang kahit sino, totoo man or hindi sa'yo, the end of the day, you have to decide your own talaga. You just pray and believe na kaya mo yun. At pag hindi mo talaga kaya, you can ask help din naman talaga. Kasi wala naman nabubuhay sa mundong mag-isa din talaga. But, for sure, yung silent mode ng life mo, kaya mo yun. At I think nung silent mode ko this year, ay na-base ko talaga sa continue writing ko sa mga journal ko and help talaga para sa akin. Dahil dito ko din na ma-motivate yung sarili ko kung ano yung mga dapat gawin. Hindi ka man perfect na tao, pero for sure, suddenly, sabi ko nga, through prayers, work hard ka talaga, hardworking mo, and you have a plan and goal. And sometimes then, I don't know this year parang magandang hindi ka masyadong more than mag-share. You have a private and boundary sa sarili mo. And after that, matupad yun. And kung gusto mong i-share with your diary or journal or sa digital diary mo sa YouTube, it's fine, diba? Sa Facebook, Instagram. Kasi achievement mo yun eh. Happy mo yun eh. Na pinaghirapan mo at nakuha mo yung resulta na nakaya mo po talaga, diba? So, yan lang naman. At this year talagang for sure pupunuin ko to. Actually, minsan nga, wala pang isang taon napupuno ko na talaga siya. And nagiging happy ako. Pag napupuno ko siya, ibig sabihin talaga yon very active ako sa mga moment of happiness, sadness, achievements, goal na ginagawa. And nakakatulong talaga. Based on me, isa to sa nagiging therapy ko talaga na kaysa sa chika-chika ka sometimes, dito rin naman, diba? So, ilagay mo na rin naman pag bago ka matulog sa gabi, pag may mga gusto kang planuhin sa sarili mo, 'di ba? Ilagay mo na rin dito. Ang daming gumagawa niyan at wala naman yan sa kung anong age ka or status ng buhay mo. And everything you can do this one, you can save this one. Hindi naman kailangan na mamahalin yung mga ballpen and notebook na gagamitin mo to do journal or diary daily of your life. Hindi naman din talaga. And happy rin ako. Gusto ko rin na namang i-share. Siyempre, kahit maliit yung business namin, very proud kami kasi mag-aapat na taon na rin tong pasabay namin. And from Alas talaga, Alas Cargo, thank you so much for your support. Napakababait talaga ng mga tao dyan. At kahit i-monitor ko yung aming cargo sa Pilipinas, sa mga custom, ang bilis talaga nilang sumagot. May sagot agad talaga. And sinisave ko nga lahat. Nandito na uli ang ating ika-apat na naresibo natin. Talaga naman. We're so thankful and grateful for this blessing. We continue na matupad talaga to more than. And yun nga, sana pag dumating ang panahon, kapag talagang okay na ang lahat, talagang nangangarap din ako na dito sa Amerika, di ba? I-manifest natin yan na talagang ma-provide natin yung ganyan before our retirement, di ba? Utay-utay din naman. For me, ang tagal ko ring pinano na magkaroon ng online business. But yung Dance Pink Closet ay nag-start 2023. Dubai pa kami. Ni na Ruby, ni na Joanne, yan. Yung mga best friends kong yan. Talagang kung ano na mga tinitinda namin, damit, bracelet, mga kaling pang Pakistan, Indian. And ngayon 2025 na. At nung gusto kong magkaroon ng masang shop, binigyan ako ng pagkakataon ng asawa ko at mami ko sa loob ng bahay namin. Kahit sa labas ng bahay namin, nagtitinda ako. Lakas loob ko. And after that, ngayon, nagkaroon kami ng shop sa loob ng aming bahay na talagang we start to renovate na at gawin na talaga siyang parang shop. So, intayin nyo yan. Utay-utay, i-manifest, ipagdasal talaga natin yan. And alam mo yun, God is good all the time talaga. So, yun lang naman. At nakalagay yan sa diary ko kung anong mga prosesong pinagdaanan ko sa business na to. Hindi ko man siya mapalaki, but we have reasons kung bakit. Siyempre, gusto ko pa rin ang trabaho, gusto ko pa rin ang asawa ko, at gusto pa rin namin tulungan ang aking pamilya, lalo ng aking anak, ang mga sarili. Hindi naman kami nangangarap ng bongga-bongga. At year, gusto lang din namin masimple, masaya, malusog. Yung center Lord sa lahat ng nangyayari sa inyo. Kung wala din naman siya, wala din naman sa talaga. Ayun lang. Happy ako ma-share sa inyo ang mga
may mga nabibili daw din yan sa mga stores, kahit sa Walmart, Target, yung mga kino-color. Mag-practice muna daw ako bago ako mag-enroll sa ganun. And another therapy, and for sure, isi-share ko yan kasi nakabili na ako ng isa. Okay, nakabili na ako sa 5 Below ng isa, and ang start kong gawin yun. Dahil nga mahilig ako sa pusa yung aking ipe-paint. Dahil nga yung anak ko naman, naengganyo rin ako kasi yung anak ko ang galing mag-drawing, ang galing mag-paint, isang extra talent din. Kaya sobrang proud kami ng papa niya sa kanya. Yun lang naman ang masishare ko, and maraming therapies na pwede natin gawin to relax yung sarili natin, para hindi tayo palaging, alam mo yun, you go outside at pag uwi mo, madami kang stress. Sa bahay ninyo, marami kayong pwedeng gawin. Ito, pagsusulat ng journal is the best therapy. Kasama na rin yan yung tuloy-tuloy mong matupadin yung mga pangarap mong isinusulat sa inyong journal. At mga daily life na sinulat mo na ayaw mo nang gawin, or mga achievement mo na ikaw lang nakakaalam, na sobrang proud ka, diba? Na medyo may private and boundaries din yung ginagawa mo. And for sure, yung life na very silent mo ay nandun. At ang resulta nun ay happy moment din talaga. So guys, yun lang naman po ang ma-share ko sa inyo ngayong Friday. I hope your weekends ay masaya. At with your family, good friends, o ano mga activities na gagawin ninyo. And yung boss ko nga, share ko lang, ay nag-aakit mag-pilates. Sabi niya, kung ayaw mong mag-pilates outside, mag-pilates ka sa loob ng bahay. Kasi pwede ka mag-enroll online. Pero nung chinek ko siya kanina, iniisip ko, actually nakapag-try na ako mag-pilates, nakapunta na ako. Dahil nga sa vertigo ko, kasi sabi nga nakakatanggal daw yun. But, tinatry kong masingit sa aking oras kung maisisingit ko pa ba siya. Kasi nga, kahit hindi naman ako mag-activity sa labas, I just try na mag-walk every day. Pagkatapos, lalo na pag Thursday and Friday, I have time to walk, maybe 1 hour to 2 hours. Importante na nakakapag-exercise din talaga tayo. Lalo na tayo ay in the middle of 45 na, diba? So, para may mga extra health activities naman din tayo. For sure, next time, isi-share ko yan sa inyo. But this time, tayo muna ay mag-relax ngayong weekend. Wala munang masyadong dapat gawin. I-relaxin natin ang sarili para next week may energy na naman tayo. Yan naman laging sinasabi ko sa vlog, diba? Love yourself. Kaya naman guys, sana ay nakapag-share ako sa inyo ng 7 journal ko this 2025. And for sure, marami tayong pwedeng isulat dito. Happiness, loneliness, mga goals and dreams natin. And itry nyo to dahil ito ay maging isang therapy din nyo na parang may kausap kayo or sarili yung kausap ninyo. And talagang mapupush kayong matupad to. But sabi ko nga, kung hindi man maibigay sa inyo, laging may purpose. Ipagdasal nyo lang at kung ito ibibigay, ito talaga ay para sa inyo. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again our next vlog. Bye! Happy weekends! Bye!